Good day mga sir at welcome back na naman sa ating channel. For today's video, ito yung i-share ko sa inyo. Ayan, so mag-update tayo ng firmware ng GKBMS. So ito nga pala yung ating setup. Ayan, so meron tayo ditong 280 Ah na battery at 16 cells. Ayan, so update natin kasi ang problema niya. Ayan, so kuan ko lang yung breaker ng kuan ko yung breaker ng PV breaker natin. So ang problema is natin yung camera. Yung charging niya is yan malakas mag-charge. Ayan. So hindi na makabalance yung kuan. So ngayon kahapon in-update ko to. Ang problema nung version 19. Version 19.12, walang battery capacity ang lumalabas dito at remaining capacity. Ito yung problema ko. Ngayon, nag-look ko. Ito yung version 19.13 na. So, in-update ko na kahapon. Ayan o. Yung charging niya is malakas mag-charge. Hindi na nagbabalance yung ating BMS. Ayan o. So, ang trigger natin dito is 0.10 o 0.5. Pero ang laki ng difference niya pag charging niya. So, ayun. I-update natin. So, update natin to. Nag-look ko na siguro yung system dito kasi palagi kong nung una kasi ayaw talagang magkuhan. So, walang nag-display dito. So, palagi kong kinakalibrate. Kaya siguro nagloko. So, parang nakuha na siya, no? Ayun, nagloko nga. Yung, ano bang tawag dyan? Corrupted na yung ating BMS. So, ngayon, update natin. Yan, so, ito yung gagawin natin. So, syempre, meron tayong laptop. Kahit lumang laptop, okay yan. So, ito, meron tayong LAN cable. At ito naman yung ating USB to RS485. So, ito yung ko. Ayan, naputol pala. Ayan. So, yung positive, yung orange at white orange lang yung kukunin nyo dito, ha. Ayan. Yan lang. Yan, so orange at saka white orange. Ayan. So ito, tapos kung meron naman kayo mabibili, so diretso na. Kumbaga diretso na, hindi na kayo magkuan. Nasa mga 600 ata yung presyo nun. Ilalagay ko sa dito sa screen. Ayan. Ito yung presyo niya. At dito kayo sa shop bumili kasi legit. Ayan, so ngayon, titingnan natin, no. Teka lang, kabit ko lang muna tong naputol. Okay mga sir. So, ayun, nakabit na natin. So, sasaksak muna natin dito. Tapos, ito nga pala yung una kong order, no. So, wag kayong order nito kasi hindi mababasa yung ating hindi mababasa kung mag-update tayo ng firmware. Okay, so ito lang ganito o kaya itong yung nilagay ko sa screen. So yun yung bilhin nyo kasi nakakuha na siya, no. Naka-LAN cable na siya, papuntang USB na talaga, hindi na siya ganito mag kuha ka pa. So fix na siya. So ngayon, dito natin ilagay sa number 4. Yan, number 4 tayo ilagay. Sa RS 48. Tapos ngayon, nag-alarm na siya, oh. May alarm na siya kasi na. So off muna natin 'to baka on pa. So automatic siya nag-off yung version number 19.13. Ayan, so in-off natin yung alarm breaker. Ayan, so una natin yung address kasi yung nasa natin yung about sa ating apps
So makikita yan sa app ng ating GKBMS. So yung about version, doon natin makikita yung di pala sa setting nga pala. So address, ID address. So nasa 1 yung akin. At ilalagay natin. So ilagay natin sa 4 dito. Okay, so isa yung taas lang. Ayan. Tapos dito tayo sa laptop. Ayan mga sir. So dito kapag nagloko o hindi kayo maka-update, no? Hindi ko makuha yung volume. Nagloko na naman yung ating laptop. So ngayon, di ba dalawa to? Dalawang GKBMS yung nasa screen. Kunin ko lang yung ayan. So mayroon siyang 3.4.0 at meron din siyang 3.9. So yung 3.9 yung i-download nyo. Ito yung pinaka-latest na version ng GKBMS monitor. Kasi pag yung 3.4 hindi yun makabasa ng version. Kung meron na kayong GKBMS na version 19.12, hindi siya makabasa. So meron yan. Ilalagay ko rin yung link para ma-download nyo itong 3.9 3.9.0 na version. Okay, so click natin yung itong pinakabagong version. Ayan. So ayun, device ID is number 1 at communication natin na nakalagay sa number 4. Ayan. Okay. Oops. Ayun. So ito na yon. Ayan, makikita natin dito is version 19.13 yung ating software version. Ang hardware is version 19.19A. So ito yung settings natin. Settings natin yan. Ayan. Okay mga sir, so punta tayo dito sa upload firmware at downloads. Ayun, version 19.24. So ito yung BMS ko is 16H2 0P. Ayan, open natin. Ayan, so meron siyang yung start updating. Update natin. Ayan. So pag 100% na yan, automatic yan mag ayan, wala na yung alarm. Ayan. Nag-alarm yung one. Better. Ayan, nag-zero na siya. Kailangan. Ayun. So, yung maxil niya ganoon pa rin. Tignan natin. So, titingnan natin dito. Yan, so version 19.24 na siya. Yan, version 19.24 na siya. Tapos punta tayo sa settings, calibrate natin yung ito LiPo4 password pa pala. Kung ano yung password nyo sa cellphone, ganun rin dito.
So, ayan. So, level 4. Confirm parameters. Okay, send. Calibrate natin yung kung ano yung, so lagay natin dito 280 EH 16 sales. Okay, so calibrate natin. Okay, ayan, nakalibrate na siya. Ayan, GKBMS. Ano pa yung ating nilagay natin dito? Okay, so control, charge balance, float. Yan, charging float. Say natin to. Yan, calibrate. Okay. So hardware, yan o, version 19.24, version 19. Okay, so ayun na siya. Ngayon, try natin kung hindi ba siya maglulok ko. Okay mga sir, ayun, nag-normal na siya. You know, kahit hindi pa yan nakabalance, pero normal na siya. So ang ginawa lang pala natin dyan is kahit anong kasing reset ko, kahit anong update ng firmware ko, ganun pa rin yung malabas. Bali yung isa is napakataas, yung max seal niya napakataas sa minimum seal niya. So ang ginawa ko ay nag top balance ako. So inisa-isa ko na to lahat. So inulit ko na top balance kasi na top balance ko na to eh. So bago pa kayo maggawa ng mag-build ng battery, kailangan naka top balance. So ngayon tinap balance ko at naging okay na siya. So ganun lang yung paraan para tumino yung ganung problema na tumataas. Halos 100 yung pagitan ng max seal at saka minimum seal, at hindi na natin mabalance kahit nakabalance na yung sa ating app at yung setting natin kabalance. Hindi titino kasi ang kasi noon palagi kong kinakalibrate to. So wag nyo palaging kinakalibrate yung battery capacity doon sa app. So ito yung dahilan kaya nagkaloko-loko yung aking BMS. So siguro mayroong battery doon na meron ng nagka-problema kasi yun nga palagi kong kinakalibrate yung kuan. So yun lang yun pag ganun. At yan, updated na naman to. Naka version 19.24. Right, so hanggang dito lang muna mga sir, at nakatulong tong video na to sa inyong pag-build ng battery.